Panibagong araw na naman mga lods at magandang umaga sa inyo lahat. At ngayon nga, meron ako ipapakita sa inyo. May nahuli tayong isang malit na inahin. Ganyan lang siya kataas. Tara mga lods, samahan nyo ako. Yan nga pala mga lods ang nahuli natin kagabi. Nakita natin siya sa puno ng mangga, nakadapo. At kasama ng ating mga inahing nakadapo doon. Yan nga mga lods, di ko alam kung anong lahing manok ito kasi napakailap niya. At dahil nga dyan nahawakan ko siya dahil flashlight lang yung gamit natin dyan. Yan. Kung makikita nyo dyan mga lods, talagang maliit siya. Di ko alam kung bantam to or labuyo. Pero kasi kung bantam to, wala naman sa amin nag-aalagang mga bantam kasi ang mga alaga dito ay talagang mga manok panabong na. Wala naman ako nakikita ang nag-aalagang bantam dito sa kapitbahay natin o dito sa lugar namin. At kasi yung likod natin medyo masukal pa at sa una-unahan yan meron pang malit na bundok doon. Ang sabi nila ay may mga labuyo pa doon pero di ko lang alam kasi hindi pa tayo nakakita talaga ng tunay na labuyo. Yan nga ay itinali muna natin siya dyan kasi pag nilagay natin dyan sa scratcher ay kaya siyang lumusot kasi maliit lang talaga siya. At nga mga lods, chinecheck natin yung ating mga alaga manok kung may mga sakit ba or maganda pa rin yung condition nila. Yan, kailangan natin kasi sipatin kasi anong oras tayo nakakawi at sa gabi na lang tayo nakakapag-ikot dito sa ating mga alagang manok. Yan nga yung ating tappy line. Yan. Kung makikita nyo, napakahaba ng mga balahibo niya dun sa tuktok ng kanyang ulo. At apat po yan na magkakapatid. Yung dalawa sa kanila ay medyo maliit pa. Then yung dalawa naman ay malaki na. Ganyan na kasing laki. Ang height po ng ating alaga manok na yan ay meat na manok lang yan. Yan yung ating kinokondisyon mga lods, yung ating talisayin. Titingnan din natin sa mga ibang araw kung anong magiging sayaw niya. Ipapractice natin siya kung maganda ba yung mga kilos niya or may changes. Lagi natin i-check yung ating kinokondisyon na manok. Bago-bago ang laro niya ay medyo ikikip muna natin siya kasi gusto ko yung laro niya, kung anong nakikita ko nung una ay consistent po yung pagiging laro niya. Ayaw ko yung manok natin ay nagiging pabaya sa oras ng kanyang pagpe-perform. Yan. Yan lang po ang nag-iisa natin na talisay na nabuhay kasi yung kapatid niya na ipamigay na rin po natin. Din yung iba niyan, kaya yan lang po natira sa atin kasi yung iba niyan halos ay naipamigay na natin. Yan yung ating isa rin na isasabak sa exam. Tappy line din po yan pero kung mapapansin nyo ay hindi siya gaanong halata. Yan yung ating manok na inaalagaan ay maganda na yung pangatawan niya na talagang pinagtiyagaan natin yan para makarecover uli at kumano yung katawan para maisabak natin sa kanyang darating na exam.
At dyan nga yung ating manok natin ay umakyat pa dun sa sanga ng puno ng mangga. Kaya binubugaw natin siya kasi baka pagdating ng umaga ay tumalon siya sa kabilang sanga ng manok ay mabitin siya at hindi natin magamit na. Kaya dyan nga medyo nahirap-hirapan pa ako para lang makatawid dun sa kabilang dapuan niya. Yan. At yun nga, naibalik natin siya dun sa kanyang dapuan. At kahit dyan siya tumalon o mag-akit baba siya, hindi po yung sasabit yung kanyang tali kasi yung ating ginawa dyan ay pag nahatak niya yung tali, automatic kakalas dun siya sa dapuan. Yung iba pong nakatali natin ay hindi na po natin muna ipapakita kasi medyo mapapahaba na yung ating video kapag inisa-isa pa natin yan ipakita. Kaya sa ngayon ayan lang po muna ang ipapakita ko sa inyo, at saka yung sa susunod naman yung mga bagong papisa natin. At ngayong taon nga ay medyo sigurado magkakaroon tayo ng maraming alagaan na mga sisiu. Yan, kung makikita nyo mga lods, kita nyo napakalit talaga niyang manok na yan. At yan nga yung ating mga bantay, yan nasa may pintuan lang siya.